Mahirap ang pamilya nila Odelon dahil sa kanilang mga utang. Panglima siya sa 6 na magkakapatid. Sa murang edad ay nagbanat na siya ng buto. Tinulungan ng ina sa paghahanap buhay upang mabayaran ang kanilang mga utang. During my elementary days, naranasan kong sumama sa nanay ko, magtinda ng mga gulay sa palengke. Sometimes po sinasama niya ako magbenta ng mga isda, maglako ng isda. Sometimes may nakikita ko mga bata na sagana sila sa lahat. Kami naman ay sakto lang yung nakukuha namin. Tinatanong ko sa sarili ko, bakit nangyayari ito sa amin? Parang ang buhay yata ay unfair. Nagsumikap si Odelon sa kanyang pag-aaral hanggang sa siya'y maging bahagi ng varsity sa karate. Napansin ng isang foundation ang kanyang sipag at galing kaya't ginawa siyang scholar. So during my college days, talaga na-focus yung life ko sa sports. Minsan pagka iniisip namin yung mga ganong financial problems, wala akong mahinga ng solusyon. Wala akong mapagkwentuhan kundi yung mga kasama ko sa karate do. So doon medyo nakakapag-release ako ng konting problema namin. Gumagaan sa pakiramdam ko. Nakapagtapos siya ng kolehiyo sa kursong Secondary Education Major in Mathematics at naipasa ang kanyang licensure exam o LET. Nagbukas ang oportunidad sa kanya na magtrabaho sa isang private school. Lingid sa kanyang kaalaman, isa pala itong Christian school. Nung mga activities doon sa school, every Wednesday nagkakaroon ng Bible study. Doon ko po nakilala yung girlfriend ko na asawa ko na po ngayon. Naging open po siya sa akin na mas gusto niya na isang Kristiyano din yung maging kasama niya rin sa paglilingkod at maging kasama rin sa habang buhay. Alang-alang sa pagmamahal sa nobya, niyakap ni Odelon ang kinilakhang pananampalataya ng kanyang girlfriend. Bilang paghahanda sa kanilang kasal, nagbukas si Odelon ng karate gym upang madagdagan ang kinikita niya sa pagtuturo. Sa probinsya, medyo hindi po sapat yung kinikita namin doon. I decided na magkaroon ng sariling karate dojo. So yun po ay nakakatulong din kahit papaano ay makadagdag sa mga gastusin. Pangdagdag lang doon sa mga panggastos namin. Actually, ang nangyayari po sa amin talaga for charity yung training namin. Kasi noong mga times na yun, mga tinuturuan namin talaga mga bata ay hikahusin sa buhay. Taong 2008 nang magpakasal sila ng kanyang nobya at nagpa siyang bumuo ng sariling pamilya. Subalit, naharap sila sa malaking hamon. So, nung after po namin magpakasal, we decided na mag-settle dito sa Valenzuela. Napakalaking adjustment. Kaya lahat ng diskarte, lahat ng kaparaanan para mabuhay, ginawa ko po nung time na yon. Lalo na nung naging jobless po ako. Kahit saang eskwelahan ako nag-a-apply noon, hindi ako matanggap dahil may mga nahanap na sila mga teachers. Medyo lumiliit yung pagtingin ko sa sarili ko kasi sabi ko lalaki ako, dapat ako yung provider ng family. Pero ginawa ko po yung paraan na kahit papaano makatulong sa kanya. Natutuwa ako magtinda ng mga food supplement, na-involve ako sa network marketing business, gumawa ng mga perfume, gumawa ng mga dishwashing liquid. Dumating ang panahon na unti-unting nauupos ang kanyang pag-asa na muling magtrabaho sa isang eskwelahan. Kailan mo po sasagutin yung prayer ko? Sabi ko, bakit ang tagal? Lahat naman ginagawa ko, pero wala pa din. Nag-text sa akin, hindi ko makalimutan yung text niya sa akin, "Good day, Mr. Peña, Florida. Please report on Monday for your teaching load." So sabi ko, ibig sabihin, Lord, ito na yung prayer, yung sagot ko sa prayer ko. Bilang pasasalamat sa biyayang natanggap, lubos na pinagbutihan ni Odelon ang kanyang trabaho hanggang sa siya ay ma-promote bilang department head. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, isang trahedya ang sumubok sa kanya. Hindi na ako naging active sa church noon, naging abala sa trabaho, nadisgrasya ako sa motor, na pumailalim po ako doon sa isang malaking truck. Nung dinala ko sa ospital, sa lahat ng x-rays, wala pong fracture, wala pong nangyari sa akin. Nabubugla yung kaliwang paa ko. Isang lesson dun sa akin na binigay ni Lord na, teka muna, kailangan mo munang paalalahanan. Lalong kumapit si Odelon sa kanyang pananampalataya sa Panginoon matapos ang naranasang himala. Lalong umigting ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Nagpasalamat sa Panginoon si Odelon sa naranasang himala. Noon niya napagtanto na nawalan siya ng panahon sa Panginoon dahil sa pagiging abala sa trabaho. Pangako ko sa Lord na, Lord,
magsisilbi ako sa'yo ng maayos, magsisilbi ako ng tapat. That was the time na bumalik lahat sa akin, sa alaala ko during my recovery period. Pagkatapos makarecover mula sa aksidente, sunod-sunod ang pagpapalang dumating kay Odelon. Na-promote siya bilang head ng kanilang school at mayroon ng 100 plus students sa kanyang karate gym kung saan ginagamit siya ng Panginoon upang makapagbahagi ng salita ng Diyos. Si Lord ang blessings, ang giver of blessings natin. Siya ang protector natin. Siya ang nagbibigay ng lahat ng pangailangan natin. Bakit tayo mag-worry sa mga darating na araw? God is already there. So, lagi natin kasangga ang Panginoon sa lahat ng oras. Kung tayo ay may problema na kasing laki ng barko, huwag natin kakalimutan na tayo ay may Diyos na kasing lawak ng karagatan. Wow, Diyos na kasing lawak ng karagatan. No, actually, yun, hindi natin nare-realize, Peter, no, na the Lord is really our strength. We only realize it when we are experiencing weakness and inadequacies. That's so true. You know? And in the case of Ode, no, he was praying and he was praying and he was praying and nothing was happening, no, until that text came. But actually, you know, when the Lord wants us to mature in Him, He draws our faith. Yung dineposit niya ng word sa ating buhay, He draws it out. You know, He's increasing our faith to not stop believing and hoping in the Lord. Yes. Because He will never fail us. Amen. The Lord will never, ever fail us if we put our trust in Him. The psalmist says, I put my hope in you, O Lord, all day long. Kasi sometimes the problems may come later on the day. We continue to hope in the Lord. And that's the walk of a Christian whose life is committed, fully surrendered to God. The question we want to ask you right now is, did you ever surrender your life to Jesus Christ? Did you ever ask Him to be the Lord and Savior of your life? Para siya na po ang in charge. Kung hindi pa po, we want to give you an opportunity to pray this prayer. A prayer that needs to come from your heart. Let's pray and surrender our lives. Just say, Dear Jesus, it's so hard. It's so challenging. Life is so full of trials to walk this life alone without having anyone to lean on, anyone to depend on, anyone to hope on. But Lord, you are the God of hope. You are the God that never disappoints. You are the God who always heals, who always opens that door for us. So right now, Lord, I come to you and I realize that I am bankrupt, that I am just so needful of you. And so I humble myself and ask for your forgiveness. And I ask you, Lord, to cleanse me. Just wash me from my sins, from all my past life, all the things that I have done my own way. Ayoko na, Lord. I want to turn over my life to you. And so I acknowledge you now and invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will give me hope and purpose every single day. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. In the midst of life's challenges, Jesus offers a steadfast reminder that trials will come, but He urges us to cling to Him. Let us unite in prayer, lifting all our needs to God's feet, and welcome the possibilities of miracles in our lives. Connect with our 24/7 prayer center by dialing the number on your screen, where compassionate and trained prayer counselors eagerly await to listen, pray, and provide guidance rooted in the wisdom of God.
Sa mga kababayan namin na nakatira sa ibang bahagi ng mundo, maaari mong makausap ang mga trained prayer counselors sa pamamagitan ng Facebook Messenger. I-type lang ang keywords The 700 Club Asia. Alamin ang mga bagong kaganapan sa CBN Asia by following us on our social media accounts on Facebook, Instagram, and X, formerly Twitter, by typing the keywords The 700 Club Asia. Embark on a journey to deepen and fortify your faith by exploring Bible-based lessons on the 700 Club Asia Facebook page. These are insightful videos that cover a diverse range of topics, serving as a compass for your daily walk with the Lord. Feel free to share these valuable resources on your social media, extending the opportunity for your friends to join in and glean wisdom from their own spiritual journey. Let's grow together in faith and understanding. Pwede mo rin mapanood muli ang mga episodes at kwento sa The 700 Club Asia na patuloy na makakatulong sa iyong pagsunod sa kalooban ng Panginoon sa YouTube channel nito. Magagamit din ang mga inspirational articles sa iyong prayer time at Bible study. At kahit na ikaw ay super busy, matatanggap mo pa rin ang encouragement at inspiration mula kay Lord through the Tanglao app. It is the first Taglish devotional app narrated by the hosts and friends of CBN Asia. Download it for free from Google Play Store, iOS, Spotify, and Apple Podcast. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 0030000555260 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Yung kalahating katawan na po, namamanhid. Pancho suffered a stroke in 2021, which left his body half paralyzed. Pinupunasan ko siya ng tubig na mainit, na may asin, para lang maalis ko sana yung manhid na. Ay, kaso po, sir, bumabalik rin. Wala rin kayong pagkitaan. Wala na kayong pambili ng gamot. Hindi namin kaya rin pumunta ng kainumayan kung walang pira, ganyan, pamasahe sa tricycle. Mabuti na lang nagkaroon ng medical brigade ang Operation Blessing sa kanilang lugar. Salamat po kung dumating itong Operation Blessing na nagpa-check up siya ulit. Mayroon siyang gamot ngayon na iinumin niya mamayang gabi. Maraming salamat po sa Operation Blessing. May I challenge you today to be a CBN Asia partner so you can be a part of what God is doing for all our kababayans in need. Please call the numbers on your screen or scan the QR code and see the many ways you can give. Isang aksidente ang gumimbal sa pamilya ni Janet. Ito ay nang mabagsakan ng makinaryang gamit sa trabaho ang kanyang mister na isang construction worker sa Manila. Nabasag po ito sa may baba po ng mata. Yung tenga po niya, nahati po yan. Although hindi ko pa siya nakikita that time. Natakot po kasi syempre malayo po siya. Hindi ko naman po agad po siya mapupuntahan agad. Kasi nasa Maynila po siya. Mula Albay, agad na pinuntahan ni Janet ang asawa. Agarang reconstructive surgery ang iminungkahi ng doktor na gawin sa asawa. Ang sabi po nung doktor, nanay, kailangan maoperahan agad yung asawa mo kasi kailangan maalisan niya natin yung mga durog na buto sa mukha niya. Ang estimate na sinabi niya po sa amin is 150. Kasama na daw po yung plate, tapos yung operation, saka na lang daw. Ang problema po, kasi inisip ko po, saan po kami kukuha ng ganung kalaking halaga
Tanging ang mister ang may trabaho at iniisip ni Janet kung saan kukunin ang halagang kinakailangan sa operasyon at iba pang gastusin. Kasi kung sa trabaho naman po niya, sakto-sakto lang naman po yung pinapadala niya. Tapos, wala naman kaming pag-aari na maaari namin ipagbili or ibenta para lang makakuha ng ganung kalaking pera po. Isang araw, napanood ni Janet ang The 700 Club Asia. Tumatak sa puso ni Janet ang katagang paulit-ulit na naririnig niya mula sa mga host. Palagi po nilang sinasabi, kapatid Anya, kung ano man Anya ang pinagdadaanan mo sa ngayon. The Lord loves us unconditionally and the Lord loves you unconditionally. Whatever your situation in life is. Confident ako that time na, oo, alam ko naman Panginoon na love mo ako, parang gano'n. Tapos sabi ko, thank you sa love na unending love. Yun lang po ang sinasabi ko that time. Bagamat lumalala ang sitwasyon ng mister ni Janet dahil sa natamong sugat, naging kalakasan naman niya ang CBN Asia Prayer Center. 2 beses po ako nung nag-text. Yung una, sabi ko, Lord, sana may mag-provide na ng may makuha ng pambili ng plate yung employer niya. Yun ang una. Unti-unting nakita ni Janet ang pagkilos ng Diyos sa pinagdaraanan. So pinag-provide po yun ng Panginoon siguro 2 or 3 days kung sinagot ng Panginoon yung text ko pong yun. Muling nagpa-pray si Janet sa pamamagitan ng text. Pangalawang text ko po yung sa hotline na request ko po na sana maging successful po yung operation ng asawa ko. At tinugon ng Panginoon ang kanyang panalangin. Naging matagumpay ang operasyon ng kanyang mister. Sabi ko, Lord, salamat kasi nasa tamang panahon pa rin yung pagsagot mo sa mga request ko. Prayer is the most powerful weapon. So yun po ang palaging nakatak sa isip ko. Ang lahat ng hospital bills sa operasyon ng mister ay binayaran ng kumpanyang pinapasukan. Unti-unti, gumaling ang sugat sa mukha ng kanyang mister. Ang aral na natutunan ni Janet sa kanyang experience ay hinding-hindi niya malilimutan. Alam ko, mahal ako ng Panginoon kasi never ako niyang iniwan sa lahat ng mga dinanas ko sa buhay, lahat ng mga pagsubok na dumaan sa buhay ko. When we walk through the waters, He will be with us. Yes. When we pass through the rivers, it will not overwhelm us, diba? So talagang nandun talaga siya. No, He is really our strength. So sa gitna ng circumstance na yun na napakahirap, na imposible, andun siya. Yes, making a way. Yes. Yeah. Amen. Amen. And I believe marami sa ating mga viewers, no, meron din kayo mga pinagdadaanan. You know, problems are really part of life. Sabi ni Lord, in this world, we will have trials. But, sabi niya, take heart. No, maging malakas ang loob ninyo because the Lord has overcome. Let's pray, let's pray. Thank you, God, that you are the God of victory. Thank you, Lord, that you are God Emmanuel. You are always with us. Kung ano man ang aming hinaharap ngayon, Panginoon, hindi kami nag-iisa. There is someone watching us right now who is in deep financial trouble. Marami kang utang, hindi mo mabayaran. The Lord is with you right now. Bigay mo, isuko mo ang iyong buhay sa Kanya, and the Lord is going to show you that He's able to provide all your needs according to His riches and glory. Bibigyan ka niya ng wisyo. He will give you wisdom what to do from this point. Just surrender to Him right now. And the Lord is saying, be not afraid. Be not afraid. Opportunities will come. Just trust God. There's also someone watching us who has breast cancer. The Lord is healing you right now. Receive that in the name of Jesus. Stomach cancer. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. There's also someone suffering migraines. Hindi ka makatulog. The Lord is healing that right now. Receive it in the name of Jesus. Yes, and as Felici declared earlier, we serve a God who is victorious. So there's someone watching right now, you have a severe shoulder pain on the right side.
Our victorious God is releasing His victory for you. Receive that miracle in the name of Jesus. There's also someone now suffering from ulcers. The Lord is just healing you supernaturally. That pain, that acidic pain that you're feeling right now is going away in the name of Jesus. Someone with cervical cancer, the Lord is completely removing all the cancer cells from your body. Rejoice, you are completely healed in Jesus' name. Amen. There is someone in a high position watching right now, and you just learned that you have cancer. The Lord is releasing His healing. He has a purpose for you and your influence. The Lord is releasing that healing right now in the name of Jesus. Amen. Thank you. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998 590-0620. Ako si Yahweh na inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Mahina ka man at maliit, huwag kang matakot. Ako ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa iyo. Salamat Yahweh at iniligtas mo ang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto, sa Nazi Holocaust ni Hitler, sa 1948 War, Six-Day War ng 1967 at Yom Kippur War ng 1973. Save Israel again, O Lord, dahil hindi ka nagbabago. You are the God that stands with Israel yesterday, today, and forever. Amen. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Isang pintor at graphic artist si June. Pero bago niya narating ang kanyang katayuan, hindi naging madali ang kanyang mga pinagdaanan. Lumaki si June sa mahirap na pamilya. Palipat-lipat sila ng bahay. Sa tambakan ng mga sirang truck sa Malabon ang kinamulatang tirahan ng kanyang pamilya. Mabigat sa dibdib bilang bata yung naiingit ka sa mga kalaro mo na umuwi sila sa mga bahay na maayos, maganda, may mga laruan sila, may mga TV na mapapanooran sa bahay. Kami walang ganun. Lumaki ako na mababa ang self-esteem masyado akong mailap sa mga tao, mahiyain. Unang-una, ang gamit ko kasi hindi ako yung bata na lagi may bago, lalo na pagkapasukan. Kasi dalawang kuya ko So, ang pinaglumaan nila, yun ang lagi kong sinasalo. Nagtitiis na lang kami. Na hopefully, balang araw, magbago yung aming sitwasyon. Hilig na ni June ang pagguhit at pagpipinta simula elementarya. Subalit dahil sa kahirapan, hindi na nakapagkolehiyo si June. Pinili na niyang magtrabaho agad upang makatulong sa pamilya. Kaya yung pangarap ko maging pintor, parang sabi ko, imposible nang mangyari, posible nang matupad. Madilim, walang kulay, walang buhay. Ganito ang pakiramdam ni June sa kanyang sitwasyon. Ngunit nagbago ang pananaw niyang iyon sa isang youth camp ng mga misyonary sa kanilang eskwelahan na kanyang dinaluhan. Nagpipray ako na, Lord, mula ngayon, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Yung mga nangyayari sa pamilya ko, sabi ko, Lord, isinusuko ko rin sa iyo. Kayo na pong bahala sa akin. Basta ako po, susunod ako sa inyo, maglilingkod, at alam kong hindi niyo ako pababayaan. Simula noon ay nabago yung perspective ko sa buhay. Nabuhay ako araw-araw na meron ng hope. Lumipas man ang maraming panahon, nanatiling masigasig si June sa pag-abot sa kanyang mga pangarap. Naging masipag at matyaga siya sa pagtatrabaho sa biyaya ng Diyos.
nakapag-asawa at nagkaroon sila ng 2 anak. Pag may pagkakataon na nakakapasyal sa mall, lagi akong bumibisita sa mga gallery. Sisilip ako sa bintana, tinitingnan ko yung mga painting. Sabi ko, Lord, siguro para sa akin, imposible nang maging pintor ako one day. Pero sana, mabigyan akong pagkakataon yung painting ko, masabit din dyan para ma-appreciate ng ibang tao. Hindi binigo ng Diyos si June. Ang kanyang mga panalangin ay nagkaroon ng katuparan. Siya ay naging matagumpay na illustrator ng black and white greeting card. Hindi naglaon. Naging graphic artist at chief operating officer siya ng isang art gallery. Namayagpag din siya sa pagiging pintor at nakarating ang kanyang mga obra sa iba't ibang bansa. Kahit sa kasagsagan ng pandemya, tapat ang Diyos sa kanyang pamilya dahil ang mga paintings niya ay isa-isa pa ring naibenta sa mga auctions. Ang style ng painting ko, kung mapapansin nyo, ay masaya yung mga kulay. Kadalasan, yung mga subject ko ay humorous. Ang buhay ay masaya. Na hindi natin kailangang magpakalugmok sa kalungkutan, sa problema, sa sakit. Kundi kung titingnan lang natin at panghawakan ng pangako ng Diyos sa buhay natin, laging may dahilan para ngumiti. Bukod sa pagiging pintor, ay nagbabahagi din siya ng salita ng Diyos bilang isang pastor. Napatunayan ni June na tanging kay Jesus nakasalalay ang ating tagumpay. Sa Diyos galing lahat ng bagay. Sa Diyos galing lahat ng alam natin o anumang skills meron tayo. Even these material things na meron tayo ay galing sa Diyos lahat. Kaya wala tayong ibang dapat gawin kundi ibalik sa Kanya yung papuri at pasalamat gamit yung mga blessing na ito. Marami ang may enlighten, marami ang ma-uplift, marami ang may encourage din kapag ginawa natin yun. Step into a life overflowing with hope, the very path God intends for us. This profound journey unfolds when our hearts and minds willingly surrender to His good, pleasing, and perfect will. In the embrace of this divine truth, our failures are not roadblocks but stepping stones to glory. Let this truth guide your journey, shaping a life of triumph over hardships and leading you to a future anchored in the enduring strength of God's unwavering love. As the psalmist says, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Psalm 73 verse 26. These words echo the resilience found in trusting God even when our strength fails. Yakapin natin ang kalakasan ni Lord. For in doing so, we uncover an unshakable foundation where failures are redeemed and our lives radiate with the brilliance of His glory. Huwag palampasin bukas ang panibagong episode na tiyak na maghahatid ng kaligtasan, pagbabago at biyaya sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Jesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. Lumaking galit sa babaerong ama. Makapagpatawad kaya? Babaeng nakaranas ng pananakit ng ama. Maghiganti kaya? Nasaktan at nasugatan. Sila ba ay maghahangad ng Resba. Biyernes alas 12 ng gabi sa GMA.